what's up? And welcome sa ating episode 3 ng... Panginoon kasi. Dali na pa tayo nagsisimula eh. Tawa ka ng tawa. Welcome sa aming episode 3 ng podcast ko. Of course, on my YouTube channel and also on my Facebook. Nandun yung mga episode natin ng podcast. Of course, meron tayong inibitahan na panibago. Hoping na, na magtuloy-tuloy yung natin, yung podcast natin. And then, we're gonna talk more about life, most especially kasi magkaiba tayo ng phase ng buhay. Ako kasi nasa phase na ako ng pagpapamilya. Nasa phase na ako na kung saan more on natawag na adulthood. Exactly. Tapos ikaw nasa ka pa, nasa pag-aaral ka pa, So, yes. Yun nga. So, welcome sa ating episode 3. Dapat kaya pa magsisimula. Ano oras na mag-aalas 6 na. So, mag-aalas 5 na pala. Mag-aalas 5 na. So, yun. In-invite ko nga pala of course, let's welcome I. And then, yeah, there we go. We have I. And I. So, pwede ka mag-introduce sa sarili mo. Like, short info about yourself. Kung anong ginagawa mo sa buhay. Ano yung kinahihiligan mo ngayon. Hi guys, it's I. Huwag siya magalaw. Tawa na pala. Ayan, mahilig ako sa music, kaya kami may similarities kami. So yun, ito sinisimulan namin, titignan namin kung ano ba? Okay, yeah. Isa siyang mahilig sa music like me. So, nag-gig din siya. Nag-record siya on her own sa bahay nila. Kompleto nga siya ng instruments eh. So, may drum pad, may guitar, may bass, all-in-one din siya for music. So, yun nga. So, yun, si I is nag-aaral nga, di ba? Anong kinuha mong course ngayon? Hospitality management. Hospitality. Yun ba yung nag-aaral? Magkatrabaho ka ba sa hospital? Yun ba yun? Nagkatrabaho ka sa hospital? Ano yung hospitality management? Parang siya HRM dati, di ba? Paano pinagkaiba nun sa HRM dati sa HM? Anong pinagkaiba? Yung HRM kasi, lang siya, under lang siya ng HM. Yung HM kasi, general term ng pangkalahatan. Kumbaga, yung lahat ng mga bagay, industry na nagpapakita ng hospitality, pwede niyang, masakop. Malawak ang HM. Magastos na yun. Kumbaga kung parang pwede ka sa, lahat ng natawag nating accommodations. Parang halimbawa, kung ba sa hotel, pwede ka sa barko. Mga ganun ba as long as na nag-show ng hospitality, pwede ka doon. So wala na HRM na course ngayon. Hindi ka na alarm pa. So wala na tinatawag na ngayon, HRM ngayon. Meron pa rin siya kasi may mga nag-focus lang sa hotel and restaurant management. Meanwhile, meron namang gusto talaga na maraming opportunities na matatanggap. Which is yung HM. So, ano year mo na ngayon? Fourth year na. Fourth year. So, gagraduate ka na? Damn. Alam mo ba dati, nag-aaral ako sa school ng Eries, Manila. So, hi sa mga ka-batchmate ko dyan. So, nag-aaral ako ng college dun sa Eries. And then, nag-stop ako after. So, mga second year college, after ko mag-second year, yung papasok ko yung third year, school year. Nag-stop ako kasi gusto ng kapatid ko na mag-aaral. So, hindi naman ako totally talaga nagpa-aaral, pero I help a bit. Tapos tumulong na ako sa bahay, syempre. Walang ibang may work doon, sa papa lang. So, yun. Nung nakatikim ako ng money, ng first sahod ko, parang nakalimutan ko na bumalik ng school. Yun yung pinaka-pagkakamali ko na sana wag mong, sure, gagraduate ka naman, na sana hindi ma-adapt ng ibang mga kabataan na Di masilaw sa pera. Kasi mas okay na para sa akin kasi na-experience ko, hindi naman to sa lahat. Doon lang sa karamihan na baka mas masilaw pa doon sa opportunity na kumita ng pera ng mas maaga kaysa tapusin yung pag-aaral. Kasi ako, kung ako pababalikin na. 29 years old na ako. Pababalikin ako dun sa era na nag-aaral pa ako. Mas gusto ko sana, tinapos ko na lang muna yung study ko before ako nag-go sa pagtatrabaho. Kasi tingnan mo, even though nasa maganda naman na akong company, maganda din naman yung sahod, hindi naman ganun kalakihan, pero alam mo na sana kung nagkaroon ako ng diploma, mas okay, diba? Kasi isipin mo dito sa Pilipinas, kapag di ka graduate,
ano Okay, wala eh. Wala eh. Parang Kailangan mayroon. kailangan meron kang papel. Kasi yung dito sa Pilipinas, kahit matalino ka, kahit napakago ka, kahit mas magaling ka pa dun sa mga graduate na ano, na mga nakakasabayan mo sa work, pag wala kang diploma, Wala. wala kang Parang ito yung may katibayan na isang may silbing Pilipino. hindi lang, tsaka isipin mo the reason why most of the company tinatanggap nila yung mga graduate kasi isipin mo meron kang dedication o meron kang tinatawag na dedication to finish yung specific job. Like for example, pag binigyan ka ng boss mo binigyan ka ng boss mo ng task. So, ibig sabihin nun, kaya nila tinatanggap yung mga taong na may degree o may kasi may committed sila na matapos yung ginagawa nila. So, alam mo na, ganun yung nangyayari. So, yun nga. So, speaking about gagraduate ka na, ano yung plano mo ahead pagkatapos mag-graduate? Ako naman yung plano ko kapag graduate. Actually, excited na rin ako kasi everyday minamanifest ko na sana maging successful ako para, alam mo yun magaan na lang yung buhay ng sarili ko. Tapos, hindi na sa sarili ko, hindi sa buong pamilya ko, sa mga kaibigan ko na kaya ko na rin silang tulungan, ganun. Hindi kasi ako parang masasabi mo na selfish eh. Gusto ko talaga na hilig kong tumulong kung kakayanin. Ganon. Tapos, sa tingin ko pag graduate ko, makuha ko yung satisfaction ko kapag nakahanap na ako ng trabaho, ganun. Yung mas ni-reach ko kasi talaga outside the country. So, mas pipiliin mo na after mo kasi may mga kilala ko na after nila lang makagraduate ng college, mas pinipili nila magpahinga muna. So, ikaw, pagka-graduate mo ng college, sisibat ka na agad. Grabe, no? Kasi, hindi na para sayangin yung oras kasi nga so para sa akin yung oras sobrang halaga niyan, parang hindi na dapat sayangin yung kada minuto katulad nito, yung bawat segundo na binibigay namin talagang may mapupulot kang aral na magagamit mo kinabukasan, parang ganun ako eh. So, ayaw mong sayangin yung mga oras, halimbawa na pagka-graduate. Mas may mga kilala ko tatambay muna. Ang dami. Papahinga muna sila kasi napagod sila mag-aaral. Pero ikaw, ang goal mo talaga is to finish my studies. To finish your study. Tapos pagkatapos nun, trabaho agad. Ang hirap, sobrang hirap. Lalo sa Pilipinas, kapag wala kang pag di ka naging bansa, naniniwala ko sa apat na bagay para yumaman ka sa Pilipinas. Unang-una, may business ka. Pangalawa, sorry, pero papasok ka ng illegal. Isa yan. Illegal. Pangatlo, papasok ka ng politics. Reality ba? May mga kilala ko dati SK, tapos naging kagawad. Ginagawa nilang opportunity. Diba? Hindi ko sinasabi na lahat, hindi sa pangkalahatan. So, may mga tao talaga. Ilan lang. Hindi mga ilan lang. Ang dami nila. Pero hindi sa panglahat ng hindi ko lahat na Kasi pasok ang politiko. At pang-apat, kung gusto mo medyo umangat ka sa buhay, pag magtatrabaho sa ibang bansa. Mm-hmm. So, ako dati, gusto ko magtrabaho sa ibang bansa, gusto ko mag-Japan, yung pinaka-gusto kong bansang puntahan. Pero in reality, kapag nagkaroon ka na ng family, ang hirap umalis. Kaya ikaw, kung may chances man na gusto mo na mag-ibang bansa, syempre, i-grab mo na opportunity. Diba? So, yun yung short na introduction natin kay AI. So, we're gonna talk more about life. So, syempre, short break muna tayo kasi alam mo na, kailangan natin mag-retouch. Retouch sila. We'll be right back after this, and this is Makoy, and this is Ai. We'll be right back. And then, welcome sa ating, alam mo nga ba to? After break na part ng podcast Water break. Yan, mga 2 minutes break. So yun, welcome sa ating, podcast nga pala ulit. So, once again, my name is Makoy and I have I. So yun, pag-uusapan natin is more about life as a student. So, di ba gagraduate ka na, 4th year ka na ngayon, di ba? So, sino nagpapaaral sa'yo? Yung magulang ko, yung papa at mama. Okay. So, yung papa at mama nagpapaaral sa'yo. Pero, may mas bata akong kapatid na Meron pa. Anong year na? 4th year pa lang siya? Elementary. Grade 4. Shit, ibig sabihin, parang ako lang bata pa. Parang sa akin dati lang, no? So, parang ibig sabihin, parang ikaw yung magpapaaral sa bata. pag. So, yun, ibig sabihin, parang
Baga after makagraduate siya na yung pag-aaral. Parang ganun yung Oh, plano yung sa responsibility. Responsibility. Kunin ko na. responsibility. So, Grabe. pero ito pag-usapan depende natin. talaga yun. I mean, speaking about responsibility. Halimbawa, naniniwala ka ba na mas okay ba sa'yo na tawagin na investment ka ng magulang mo? Ano yung insight mo doon na, halimbawa, kasi yung unang panahon kasi naniniwala, kahit naman ngayon nangyayari pa rin yan, na kapag anak, pag nakagraduate ka, kailangan Ikaw na bahala. Ikaw na bahala sa amin, pagtanda namin, di ba? Alagaan mo ko, bilan mo ko ng ganito, itira mo ako sa US, jar. Hindi naman gano'n, parang ikaw na yung sasalo ng responsibility ng pag-aalaga doon sa magulang mo pagtanda. I mean, anong insight mo sa ganung bagay? Kasi actually, depende yan sa sitwasyon, tsaka depende sa tao. Kung paano nila i-handle, di ba? Depende kung sa yung bata na yun, meron namang siyang knowledge or magandang nakuwang parenting sa magulang niya. Depende basta depende siya. Ang masasabi ko lang dun sa sa part na yan na yung ibang magulang na ginagawang investment yung mga bata or mga anak nila sa future, ako dyan 50-50. Kasi depende siya sa bata kung ayun ba yung gusto niyang gawin sa niya. Kasi di ba naghirap din kami, mayroon tayong kanya-kanyang buhay. Di ba? Hindi sa minamasama ako na hindi dapat gawing investment yung mga tayo bilang mga anak. Gusto ko lang sabihin yung side natin na dapat hindi din tayo masyado sa akin, hindi dahil wala tayong utang na loob, kundi dahil meron din tayong buhay na gagampanan sa in the future. Oo. Kasi ako hindi naman sa pagmamasama ng pagtulong kasi yung pagtulong sa magulang bilang Pilipino talagang nandiyan yung Normal tawag na. natin na close family Culture. na kailangan yun yung gusto kong baguhin na shit sa buhay namin. Kasi ako yung tatay ko bago siya namatay, minsan hindi siya humingi sa amin ng anak, bilang mo ko ng ganito, nak, ganito ganyan, nak, gusto ko ng ganito. Tatay ko hanggang sa namatay siya, hindi siya umasa sa amin na magkakapatid na, bigyan mo. Hanggang sa wala na siya sa mundo, never ko naman sa kanya na, nak, bilang mo ako ng ganito, responsibility mo ako. Paalim mo yung mga kapatid. Hindi niya inasa sa akin. Bagkus, nagkaroon ako ng, sariling way. I mean, hindi naman way, kumbaga parang sariling pag-uusa na ako pa, tulungan. Bilib ako sa tatay ko bago siya napatay. Totoo yan. Ngayon, gusto kong i-break yung ganun na Filipino culture, na cycle, na kapag tumanda ka na, kung tumanda na yung magulang mo, ikaw na yung mag-shoulder. Hindi naman sa pagiging walang utang na loob. Pero isipin mo na lang kung hindi ko i-break yung cycle na ganun, iaasa ko yung future ko o yung pagtanda ko sa anak ko. So parang ngayon pa lang, parang hindi na sa umuulit. Parang pinapalaki ko yung anak ko para yung mag-alaga sa akin. Kumbaga parang nagpapalaki ako ng katulong ko in the future. So para sa akin, mas maigi. Ngayon sa mga nakikinig, I know na magagalit o baka mag-react kayo ng mali. Pero don't get me wrong when I say this. Kailangan ngayon na generation natin na kasi ako 29 na ako, ewan ko sa mga nakikinig sa atin kung ilang taon na. Yung mga generations ngayon na mas pinipili nilang i-focus muna yung pagpapalago ng sarili. Kasi hindi naman masama na tumulong sa pamilya, sa magulang, sa kapatid. Pero ako hindi ako nagsasalita ng tapos, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako aasa sa anak ko. Kasi ilan na anak ko? 3? Pero hindi ko iaasa sa mga anak ko na anak pagka-graduate mo ng ganito, kailangan gusto ko Salo mo ako. Gusto ko pagka bibili ka ng bahay, gusto ko doon ako nakatira sa'yo. Gusto ko ikaw bahala sa mga gamot ko in the future. No, gagawa ako ng way na bago lumaki o bago dumating yung time na hindi ko na kaya mag-provide para sa mga anak ko o hindi ko na kaya mag-provide para sa sarili ko, may isa akong bagay na maiipon para na kung dumating man yung time na hindi ko na kaya, tumanda na ako, hindi ko iasa sa mga anak ko yung pangangailangan ko. First is yung pagkain, medical, pag namatay ako. Pero isipin mo na lang, gaano kagaan sa mga anak mo na Wala silang iisipan na yung tatay ko, mga magulang ko, parang ang galing kasi hindi nasa sa akin ng tatay ko na kapag nagkasakit siya, hihingi siya ng pera sa akin. Kapag nagkasakit siya, kailangan ko mangutang para lang magamot ako. Para lang ko sa sasakit. Napakalaking hindi ko man mapapromise na maibibigyan ko yung anak ko ng magandang kotse, magandang bahay, yung mga pamana na physical. So, pinapangako ko sa anak ko na hindi ko gagawing investment yung pagpapalaki ko sa kanya.
na hindi ko siya paparanas na, uy anak, responsibilidad mo ako since, di ba, pinag-aaral kita. So yun yung gusto kong i-take. Gusto ko yung i-break yung ganung cycle ng toxic Filipino traits na kailangan, pinag-aaral kita, alam mo yun, parang binigyan kita binigyan kita ng edukasyon, kailangan, ako naman. Ibalik mo. Ibalik mo sa akin. Yung parang pinipilit ka na kailangan ibalik mo agad. Hindi yung, may mga parent kasi na hinahayaan na nila na magpusa yung anak nila. Isa ng tatay ko na lang, ginawa sa akin, no? Kakapanganak lang doon sa una kong anak, which is si Anika. So, ay Anika, sana mapanood mo to someday. So yun, anong nangyari? Ginawa ko papa, siya pinanganak. So, hindi naman ako lahat kumastos nun kasi tumulong naman ako ng konti. Kasi first baby ko, binata ako, galing ako sa pagliliwali. Wala akong ipon, as in wala talaga. Kinulungan ako ng parents ng ex-partner ko nun. So, sa nangyari, may sakit tatay ko nung time na yun. Bigay ako kay papa ng pera. Alam niya bagong panganak asawa ko. Alam mo ginawa niya? Nagalit siya sa akin. Binalit niya, galit pa siya sa akin. Sabi niya sa akin, may naghihintay ng pera yan. Ibigay mo yan doon sa pamilya mo. So yun doon ko naisip na ang saya sa feeling na hindi mo na, kumbaga hindi mo naman itutuloy na burden yung magulang mo. Kumbaga parang manggaan. Masarap kasi tinutulungan ka nilang hindi mabigatan. Exactly. Di ba hindi mo na ako responsibilidad, hindi mo na ako kailangan tulungan. Mas gawin mo na lang mas better yung sarili mo para sa future. So sana, yung mga kapatid natin, mga 30, mga nag-aasawa na, o sabi natin mas bata, o yung mga pumapasok pa sa ngayon, sa pagpapamilya, huwag nila sanang isipin na kapag nagka-anak sila, gagawin nilang investment. Sakit lang talaga yun. Sobra. So yun, yun lang naman yung insight ko about doon. Pero alam ko for sure, di ba, by someday, so sana yung hindi nila ma-take as negative. Kung mapapanood man to ng magulang mo, sana hindi nila i-take as negative. Gaya, ang dami ng mga close-minded mga government ngayon mga government ngayon na pwede ka na maghulog sa SSS, pwede ka maghulog sa pag-ibig. Parang yung balang araw, meron kang benefit na makukuha. Sana ngayon, Life insurance. Mga life insurances. So kaya dapat pala, open nga, magbuksan mo isipan mo doon sa mga ganung bagay. Diba? Na kailangan mo ding magkaroon ng investment sa sarili, kumbaga balang pagdating ng araw, pagtanda mo, hindi ka asa sa mga magulang mo, sa mga anak mo. So yun, yun nga. So thank you so much sa pag-visit sa ating podcast ngayong hapon. So sana masundan to, and thank you so much din po sa mga listeners natin. Thank you din po sa mga nakikinig, sa mga mag-subscribe. So you can follow saan nila pwede follow? Sa TikTok and IG. Katamura.ai, tas limited.ai. Lalagyan na natin sa link yung niya, page niya. So ako din, paplug ko lang yung page ko ng Makoy TV. And also, sa YouTube yun, sa Facebook, just search on MAKOY and then Notes, NOTES. So yun, doon sa TikTok, ilalagay ko na din sa comment below. So thank you so much, and once again, ako pala si Makoy, ang iyong kaibigan at si Ai. Thank you so much, and peace out. Bye-bye.